days na lang! Pasko na, kaya naman dapat mas inspired kayong kumita. Narito ang mga negosyong tumatabo in bare months na pwedeng maging inspirasyon nyo. Kapag may kapares ang pagkain, dumodoble rin ang sarap. Pero ang pasok sa menu natin for today, sadyang magkapares. Mga paa ng manok na perfect lutuing pares. Ang sarap higupin ng sabaw. Uy, malambot. Masarap, malasang-lasa. Yung lasa po ng sabaw po namin, kakaiba po sa mga normal po na pares. Hindi po ganun kadaling magsasawa yung mga tao. Sa isang business, kailangan po talagang mag-isip ng isang kakaibang produkto. Hindi lang yung mismong cellphone ang bida ngayon. Pati case nito dapat stand out din. At pwede na rin instant dahil may high-tech vending machine na pwedeng gumawa ng phone case sa loob lamang ng 3 minuto. Tapos na! Ganun na. Ayan na siya. It's something innovative, technological na wala pa sa Pilipinas. Ang mga phone cases, sobrang patok lalo na Filipinos. Love anything personalized eh. Hep! May hula na ba kayo kung sino ang kakolab natin for today's video? Bilang pamasko sa ating mga kanegosyo, tiramisu, perfect giveaway at panghanda this holiday season. Baba ni Mrs. doon, dala-dala yung mga tiramisu, dumog agad tao. 2 hours, ubus kagad. Kumuha na siya ng mga assistants para mas marami na yung ma-produce. Isang araw, ilan yung ibebenta niyo siya Abutin po ng mga 10 ganito? Tray? Wow, bawat isa? Bawat isa. Kapag may kapares ang pagkain, dumodoble rin ang sarap. Puto at tinuguan, kapet pandesal, mangga at bagoong. Pero ang pasok sa menu natin for today, sadyang magkapares. Mga paa ng manok na perfect lutuing pares. Ang kainan ito sa Malabon, literal na food trip sa garahe ang atake. Dahil mismong sa garahe nakapwesto ang parisan. Nag-start po yung parisan namin nito lang pong August 2025 po. Ang mag-asawang Christine at Justin ang may-ari ng kakaibang pares na wala raw talagang kapares. Mahilig na po talagang magnegosyo po yung owners po nito. Actually, meron na po silang jersey printing business po, meron na rin po silang sislingan. Naisipan po nilang idagdag po yung paa ng manok pares since wala pong nagbebenta ng ganong product po sa area po namin. Kaya po marami pong customer yung naging interesado po dun sa pagkain. Nagsimula raw sa online delivery ang paresan, pero dahil marami ang tumatangkilik, naisipan ni Trixie na magbukas ng dine-in. Dahil kaliwat kanan na ang iba't ibang pares, patabaan daw ng utak ang labanan sa negosyo. Kaya po kami binabalikan po ng mga tao kasi yung lasa po ng sabaw po namin kakaiba po sa mga normal po na pares. Hindi po siya matamis, then lagi po namin nasiserve po ng mainit. Then meron din po kaming iba't ibang paninda po, marami pong choices. Hindi po ganun kadaling magsasawa yung mga tao. Sa isang business po, kailangan po talagang mag-isip ng isang kakaibang produkto. Higit sa lahat, abot kaya raw dapat ang presyo. Kahit marami na silang suki, hindi pa rin daw sila ligtas sa mga pagsubok lalo na tuwing masama ang panahon. Kasi malakas na ulan. Kaya po naisipan po namin, lakayan po yung space po ng dine-in namin. Pinagamit po namin yung garahe po ng sports garage para po maka-accommodate po kami ng mas marami po. Kapag may kapares ang pagkain, dumodoble rin ang sarap. Pero ang pasok sa menu natin for today, sadyang magkapares. Mga paa ng manok na perfect lutuing pares. Curious na sa lasa ng pares paa ng manok, carry ng gawing food trip for only 60 pesos. Mag-add lang ng 20 pesos para only rice na. Nag-o-offer din sila ng beef pares, pares overload, pares pata, pork ribs pares, bagnet pares, at chicharong bulaklak o chichabu pares. Meron din silang tuslo buwa rice toppings at utak sisig. Dito na naman tayo sa dinarayong kakaibang food trip dito po sa Malabon. Po ang pares na alam nyo ay yung sabi nga, baka o kaya naman laman loob. Dito, ang kanilang isinaserve na pares ay chicken feet. Trixie, paano ba yan? So, dito po may nakaprepare na po tayong kumukulong tubig. Then, bago po natin ilagay po yung chicken feet, meron po tayong nakaprepare dito na pinagsama-sama ko na po asin, paminta, and laurel. Ilalagay po muna natin kasabay po ng chicken feet.
Kailangan po yung sa chicken feet po natin, malinis po, wala pong kuko, wala pong dumi, para po masecure po natin yung safety po ng customer po. So, ayan po, habang pinapakuluan natin yung chicken feet para maging mas malinis siya, gagawa naman muna tayo ni Trixie ng Sabaw po. pinakasabaw. Lalagay muna ni Trixie Lagay muna yung po tayo mantika. Okay, bawang at sibuyas na puti. I-ensure po natin yung lambot po ng chicken feet natin kasi ayun po yung binabalik-balikan po ng May mga customer. nabibiling chicken feet na wala ng buto, di ba? Mas mahal nga lang. Opo. I-next po natin ilagay yung napakuluan na po natin na tubig tubig. na. Opo. Okay, ito na. Hintayin na lang po natin kumulo. Alin na lalagay mo dyan? Lagay po muna tayo ng konting asin po. Asin. Paminta. Konti Para lang medyo may konting anghang. Siyempre, lalagyan po natin ng star anise. Yan ang Para ano, po, yan ang yung papabango po sa signature pares. yan ng pares. Yes po. Kasi sinabing pares, kailangan may star anise. Lagay So, lang yun. din po tayo ng toyo. Konti. Pag kumukulo na po, then tunaw na po yung mga ingredients po na nilagay natin. Pwede na po tayo maglagay ng cornstarch mix. Pampalapot lang naman yan, di ba? po. Hindi naman yan, para lang ano. So, yan na yan. Tapos, Yes po, okay na po to. pero pag inilagay mo dyan yung chicken feet, malambot na. Opo. So, hindi na siya palalambutin pa. Hindi na po. Ano mo na lang. Opo, i-mix mo isa-serve na lang po. Isa-serve mo na lang. Okay, ma'am, tikman niyo na po ito ating pares paa ng manok. Ayan. Ano masasabi niyo sa lasa? Ang sarap higupin ng sabaw. Uy, malutong-lutong. Malambot. Masarap, malasang lasa. So, bukod doon sa pares paa ng manok, isa din sa sineserve nila dito yung tinatawag na tuslob buwa. So, alam mo na utak ko na baboy yan. Opo, Ano yung lasa? parang lechon. Malinamnam po, masarap. So, naniniwala ka ba na pag kumain ka daw niyan, tatalino ka? Siguro po. Bakit? Ba't ka tatalino? Kasi utak po ng baboy. Sana all. Umaabot daw sa 2,000 pesos ang kinikita ni Trixie kada araw nung unang nagbukas sila. Pero ngayon, 30,000 pesos na ang kinikita nila kada buwan. Malaking pasasalamat po kay Madam Kirsten po and kay Sir Justin. Hindi po nila naisip magtanggal po ng tao. Mas inisip po nilang magdagdag po ng negosyo para po doon na lang din po ipupwesto yung ibang tao. Then dagdag din po sa income nila, nakatulong din po sila sa amin. Dahil ilang buwan pa lang ang negosyo, focus daw muna si Trixie sa pagpapatakbo nito. Dapat po lagi pong nag-upgrade po ng product po, then lagi pong may bago po sa paningin ng mga tao para po maka-curious po sila. Then yung curiosity po nila na yun, sila po yung magpupunta po para po doon tangkilikin po yung negosyo, then yung product po na binibenta niyo. Sa bawat kanto, tiyak na may mahahanap na parisan, bentang-benta, kasi huli ang panlasa ng masa, pasok pa sa bulsa, para umangat pa sa iba. Sangkapan din ng kakaibang atake at pakulo para walang kapares ang success. Kung laging uso ang OOTD o Outfit of the Day, hindi pa iiwan ang PCOTD, Phone Case of the Day. Kung outfit mo ang nagsasabi kung sino ka, aba, ganun na rin ang phone case. From colorful to simple, minimalist to extra, ang case ng phone mo, reflection ng vibe at mood mo. Kaya hindi lang ito basta accessory, kundi must-have style essential na rin. Hindi lang yung mismong cellphone ang bida ngayon, pati case nito dapat stand out din. At pwede na ring instant dahil may high-tech vending machine na pwedeng gumawa ng personalized at customized phone case sa loob lamang ng 3 minuto. Hindi na lang pagkain at drinks ang pwedeng mabili sa vending machine na instant at on the go. Pati phone case available na rin. At hindi lang basta ready-made, ang trip na design ng phone case na gusto mo, kaya nang i-customize at personalized. Yan ang high-tech na negosyo ng 24 years old Gen Z na si Ethan. So the reason kung bakit phone case ang napili naming product to sell in a vending machine is because it's something innovative, technological na wala pa sa Pilipinas. Ang DIY vending machine phone case na-discover raw sa pamamasyal nila abroad.
Kasama ni Ethan sa pagtatayo ng negosyo ang kanyang kapatid, pinsan at kaibigan na sinimulan lang ngayong taon. Why not dalhin natin sa Pilipinas? Especially na ang mga phone cases, sobrang patok. Anything personalized, lalo na Filipinos love anything personalized eh. Ang phone case na dati protection lang ng cellphone, may tuturing na ring fashion essential na madalas palitan at i-upgrade. I believe na pati ang phone case natin, it reflects us. So kung gusto natin na maayos talaga ang suot natin, ibabagay natin yung phone case natin doon. At pag DIY ang phone case mo at personalized, kahit anong kulay yan, pwede natin ibagay sa sinusuot mo. Ang DIY phone case vending machine na ito ay mayroong 90 phone case models. Gawa sa hard case rubber, shockproof, waterproof at scratchproof kaya matibay raw. Mabibili sa halagang 500 pesos. Marami namang gumagawa ng DIY phone case sa Philippines. Although, ang Casey DIY kasi, ang ginagawa niya is you can get it on the spot. In just 3 to 4 minutes, makukuha natin ang phone case natin. Sa pagpapakustomize, pumili muna ng phone model. I-upload ang napiling disenyo gamit ang QR code. Kapag nasa monitor na ang disenyo, pwede na i-customize. I-adjust ang size, position, and color. Pwede rin mag-collage at mag-upload ng multiple photos o pumili ng design mula sa kanilang gallery. Kapag satisfied na sa phone case design, pwede na itong i-print at bayaran. Ganon lang kabilis. So kung may picture ako dito, tapos gusto ko yung pagawang ganyan, pwede? Yes po. Possible na possible po. Teka lang. Pwede. Ito, dog ko to. Pwede yan? Yes po. Ang una po natin gagawin is ipe-press po natin ang Customize Now. Customize now. Tapos, Piliin po natin ang ating full model. Ngayon, ang pwede natin gawin is i-scan po natin ang QR code. So yan po, na. So, pwede na po natin siya iusog dito. Pwede rin tayong magdagdag ng kahit ilang pictures na gusto natin. Kahit ilang pictures po, pwede natin ilagay dito. lagay ko kaya picture ko dyan. Ay, pwede rin naman po. Pagkatapos nito, ay i-print na po natin. Ay, print na. Yes po, ganun lang kabilis. Dito na. Yes po. Okay. Tapos, pwede nang bayaran. Malapit na ang Pasko. Ito, pwedeng panregalo. Opo. Alamin nyo lang yung phone, kung anong klase ng telepono yung pagbibigyan nyo. Oo, tapos ikaw na pumili na i-design. Yes. So far, ano yung mga naging problema nyo? Kung meron man, about this business. Yes po. Yung sa machine lang po, syempre, dahil nga bago siya, pinag-aaralan rin namin siya at talagang ginagawa namin ang best namin para maging 100% perfect ang machines namin. At doon, pwede nating basically ibigay sa mga Filipino yung mismong negosyo. Alam mo yung mga nagdidegosyo ngayon, pabata ng pabata. Si Ethan, kagagraduate lang sa kursong architecture. Pansamantala muna niyang ipinagpaliban ng pagkuha ng lisensya para mag-focus sa negosyo. Ang personal na ipon ni Ethan ang kanyang ipinuhunan. I always plan to be an architect, to get my license first. Although this opportunity came up to me, like my brother, my cousin, and Peter invited me to join the venture, to do business. And sabi ko, oh, dumating na yung opportunity. Why won't I take it? It's an opportunity of a lifetime. It's a product that I think will go well here in the Philippines. Nasanay raw siya sa pagnenegosyo mula sa kanyang mga magulang na negosyante rin. Nung bata pa ako, as in kahera ako dun sa mismong family business namin. My dad also brings me to the poultry, piggery. Lumabas na. Tapos na. Po, ganun lang kabilis. Nagkwentuhan lang tayo. Oo nga, nagkwento. Ganun na. Ayan. Ayan na siya. O, di ba? Pag magre-regalo kayo ng ganito, di ba? Matutuwa yung pagre-regaluhan nyo. Hello, Rocky Boy. Kanan! Ayun. So, yan po. My dog. Yun nga, nakakatuwa kasi dito. Sobrang personalized, customized, mabilis, affordable, reasonable. Alam naman natin lahat may cellphone na. I'm sure lahat ng bibigyan nyo ng ganitong klase ng regalo na phone case na personalized and customized, magugustuhan nila yun. Saka maganda yung quality, ha? Yes po. Ang target customers ng customized phone cases, mga Gen Z gaya ni Thea na collage family picture ang napiling design. Ang galing niya kasi, aantayin mo lang siya, madali siyang actually i-navigate. Yung creativity mo, madali mo siyang maipuput into the case.
Zizi naman nagprint ng kanyang dream destination para lagi raw niya itong imamanifest. It's part of my travel bucket list sa Luzon. So, it's Batanes. Ayan. Kasi isa po siya sa place na I believe na napakahirap puntahan. Matapos lamang ang 3 buwan, mayroon ng 6 na branch ang DIY vending machine phone case ni na Ethan. Dumarami na rin ang nagbubuk sa kanila sa mga corporate event. Kumikita na rin ang kanilang negosyo ng 6 digits kada buwan. It's always to trust your instincts. Especially sometimes we always doubt ourselves na tama ba itong ginagawa ko. Pero as long as yung isip natin at yung focus natin nasa isang bagay na gusto natin maging successful, makakamit rin natin ito. Sa negosyo, kahit simpleng ideya na nilagyan ng kakaibang twist, nagiging perfect partners para sumakses. Mga kanegosyo, nako, ito hong mag-asawa na to, kilalang kilala at sikat na mga vlogger. Sa katunayan, meron silang mga milyon followers. Kayang-kaya nilang magpa-trend ng kahit ano pa. Basta na-feature nito mag-asawang to. Hep, hep! May hula na ba kayo kung sino ang kakolab natin for today's video? Ngayon naman, sila ay magpapatrending. At ito yung kanilang sarili naman negosyo. Ito yung sikat na tiramisu. Ito ang kanilang ibinawala. Wow! Ito puro ano itong mga produkto Yes, nito? puro mga tiramisu food ito. So, meron tayong 5 flavors. Ito yung pinaka-bestseller din namin na pistachio katayfi. Tapos meron kami itong Ferrero, matcha, Biscoff, and ito yung classic. Isa-isang araw, ilan yung Mga nabebenta nyo ganito? Abutin po ng mga 10 po. 10 ganito? Tray? tray. Wow, bawat isa? Bawat isa. Yung ano yung ano ng profile ng market nyo? Mga teens, Gen Z, ganyan. O mga Gen Z po, marami po. Tsaka actually, marami rin po kasi kami mga mommies na mga supporters. And sarili mo to? Sarili Original ko po recipe? recipe. Ah, okay. Lahat po yan. Lahat ito ay original recipe ni ma'am. Ang ideya ng tiramisu business galing pa raw ng Malaysia. Meron isang trending doon na stall sa isang food park na nakita namin yung tinda ng tiramisu. And since si Mrs. naman ay chef din, so tinry niyang gawin. Tapos yun nga, iisip na namin na ba't hindi natin gawin din dito sa Pilipinas. Usually, pinapatikim ko sa mga family ko, kung nasarapan sila, kung sakto lang ba yung tamis, ganyan. And, ayun, mga ilang tries din ako. Siguro mga 5 trial din na gumawa ako ng mga by batch, ganyan. Hanggang sa na-achieve ko yung tamang recipe na nasarapan kaming lahat. Bilang chef, sinigurado ni Naomi na premium quality ingredients lang ang gagamitin sa paggawa ng tiramisu. Ayokong magtipid kasi sa ingredients pagdating sa food Yan ang pinaka #1 rule ko. Mas okay akong sabihin nila na masarap yung food ko kaysa mura yung food ko. Inabot ng 2 linggo bago na perfect ang classic tiramisu recipe. Dahil sharing is caring, hindi nagdalawang isip si Naomi na ipasilip ang paggawa nito. Nandito na tayo sa exciting part. Atak na! Titikman na natin ngayon ang iba-ibang flavor ng tiramisu dito. Yan, 5 yung flavors na nasa harap ko. So, unahin natin itong Biscoff. Lasang-lasa yung yung cream. Hindi ka magkakamali, ito talaga yung flavor niya. Ito yung kanilang sinasabing bestseller, Dubai Pistachio Tiramisu Cake. Lasang-lasa nga yung pistachio niya. Hindi siya masyado matamis. So kung may terno pa siya na coffee, tama-tama yun. Matcha na kinagigiliwan ng marami. Bakit ba? Nakakapayat ba ito? Sa matcha. Tingnan nga natin itong matcha tiramisu cake na to. Pero hindi siya masyado mapait. Yung iba kasi na mapait. Ang galing ng pagkakakombine niya doon sa cake. Tapos ito yung kanilang classic flavored na tiramisu. Wow! Classic na. Authentic tiramisu cake. Grabe ha, hindi ako hilig sa matcha, pero ewan ko for some reason nagustuhan ko siya ha. Alam mo na hindi tinipid sa ingredients. Tamang-tama lang yung lasa. Hindi nakakaumay yung tamis, so pati yung kanyang texture, ang ganda-ganda.
Hindi siya yung, hindi siya yung loose, hindi siya malapnaw. Yan, foam, hindi siya yung parang walang laman sa loob or tinipid sa ingredients. Ito, alam mo na talagang ibinigay 100%. So, reasonable ang price niya. Ayan. So, ito, Miss Susan, try nyo din yung aming bestseller sa coffee shop, tiramisu latte. Wow! So, ayan, meron tayong... Ito to? Yes, Tapos coffee ito, ano po to? siya. Coffee Tapos, siya? lalagyan natin siya ng tiramisu. Ayan po, ganyan. Tapos, paano siya kakainin? Ganyan. Siya kakainin ko siya ng Yes, ganon? scoop. Ini-scoop lang po. Complicated ka, ha? Sige, tingnan natin. Pang-IG. Pang-IG nga. So, tutusukin ko. Paano ko? Parang ang concept niya po is, inumin mo yung coffee, tapos subukan ng tiramisu. Yan, 250 pesos. Ito? Opo. Mura naman. Ito naman yung para sa mga mga on the go, yung nagmamadali. Gusto nyo uminom ng kape, at the same time gusto nyo ng cake? 2-in-1. Ayan na. Naku naman, tipunan natin. Ay, ang sarap. Tapos kakainin ko to. Opo, ganun yung concept niya. Inom, tapos kain. Ang cute naman Kasi ito. masarap sabay sa coffee talaga yung tiramisu. Ay, oo nga. Perfect combo yung coffee tsaka tiramisu. God, this is first time talaga itong ganito. Maano lang siya, pero masarap nga. Available ang tiramisu latte at iba't ibang tiramisu flavors sa kanilang cafe sa Marikina City. Pero, mas mabenta raw ang tiramisu sa kabubukas lang na street food market sa Sampaloc, Manila. Normally, pagbaba ni Mrs. doon, dala-dala yung mga tiramisu, dumog kaagad tao. 2 hours, ubos kaagad. So ngayon, ang problema namin, how to produce more. Kasi si Mrs. lang talaga yung gumagawa nun. So ngayon, kumuha na siya ng mga assistants para tumulong sa kanya para mas marami na yung ma-produce. Para matapatan ng demand, nagpagawa na rin sila ng commissary. Sa isang araw, umaabot ng higit 100 tubs ng tiramisu ang nabebenta nila. Kahit kasi simula pa lang ng negosyo nitong Abril, sumakses na raw ang mag-asawa. Kaya rin namin linano talaga yung magbi-business kami, gusto namin food din. Kasi nga, marami na kaming mga natutulungan din ng mga business at mga food restaurants, mga ganyan, mga stalls, kahit sa mga street foods na napapamarket namin ng maganda at nag-viral naman. So why not sa amin, di ba? Why not yung sarili naming product? Sobrang laki ng naitulong na sa pagiging food vlogger namin ni Manuel. Kasi syempre, para ma-promote namin yung product namin, di ba? Dinlog din namin. So, important talaga yung pagbablog sa pagbenta ng product din namin. Ang 2,000 puhunan nakagagawa raw ng 20 small tubs ng tiramisu. Kada tub ay naibebenta nila ng 200 to 280 pesos. Kung susumahin, kayang kumita ng doble sa tiramisu business. Pag-aamin ng mag-asawa, kumikita raw sila ng 6 digits kada buwan. Kaya bilang pamasko sa ating mga kanegosyo, available na rin ang kanilang big tiramisu tub sa halagang 750 pesos. Perfect giveaway at panghanda this holiday season. Dahil pumatok ang negosyo, plano na rin nilang magtayo ng brew and sip branch sa Sampaloc. Actually, may mga nagtatanong na rin sa amin ng mga ibang coffee shop na about sa franchise ng tiramisu nila. So yun, ipapasok na rin namin yun. And aside from tiramisu, maglalagay na rin ako ng mga brownies, yung mga cookies. Tapos soon, maglalagay na rin ako ng brownies tiramisu sa menu namin para sa tiramisu series naman. From food bloggers to certified entrepreneurs, ginamit nila ang oportunidad na makapag-impluwensya para sariling negosyo naman ang maipakilala. Kailangan yung produkto nyo, gusto nyo rin. Kailangan may value for money. How do you market it? Ngayon, we are on the social media age na. Ang dami ako nakikita ng mga business owners na may mga sariling mga page, may mga sariling mga accounts. Kailangan bago mo ilabas yung product mo, make sure masarap na yan, tsaka quality. Ang pagninegosyo hindi easy as 1, 2, 3. Hindi porket sikat, hindi na makararanas ng hirap.
ang million views, like and shares kapag sinamahan ng consistency sa pag-promote at pag-improve ng produkto. Hindi lang magiging viral for a while, kundi negosyong pangmatagalan. Kaya naman, bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam at laging tandaan. Pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!